Naramdaman mo na ba yon? Yung pakiramdam na parang may nagbabago sa loob mo pero hindi mo mapangalanan kung ano. Parang may kumakatok sa pinto ng puso mo sa gitna ng gabi. Pero pagbukas mo, walang tao. May himig na naririnig mo sa hangin pero hindi mo maisip kung saan nanggagaling. Nakatayo ka sa gitna ng pamilya mo sa isang masayang okasyon, birthday, fiesta o simpleng Sunday lunch, pero sa kabila ng ingay at tawanan, may tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing may kulang pa. Hindi mo alam kung ano, hindi mo alam kung bakit, pero alam mong totoo. O kaya naman, nasa trabaho ka, ginagawa mo yung mga gawaing ginagawa mo na ilang taon pero biglang parang nawala yung dating sigla. Yung mga bagay na dati ay nagpapasaya sa'yo, ngayon parang walang lasa. Yung mga usapan na dati ay masaya, ngayon parang mababaw. At sa sarili mo, natatakot kang tanungin, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ka nag-iisa, hindi ka baliw, hindi ka nawawala sa tamang landas. Ang totoo, nasa gitna ka ng isang napakahalagang proseso na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sa kultura nating mga Pilipino, may salitang bahala na, isang malalim na pagtitiwala na ang Diyos ay may plano kahit hindi natin nakikita. At ngayon, sa mga panahong ito ng pagkalito at pagkabalisa, kailangan nating maalala na ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa. Siya ay patuloy na gumagalaw, patuloy na nag-aayos, patuloy na naghahanda ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Maraming taon na akong nakakakita ng mga taong dumaan sa ganitong karanasan. Mga OFW na biglang nakaramdam ng homesickness na hindi maipaliwanag, kahit matagal na silang malayo sa pamilya. Mga estudyante na biglang naging restless sa kurso nila, kahit maganda naman ang grades. Mga nanay na biglang nagtanong sa sarili, sino ba talaga ako bukod sa pagiging ina? Mga tatay na sa gitna ng tagumpay sa trabaho, biglang nakaramdam ng kawalang kabuluhan. At sa lahat ng mga kwentong ito, may isang pattern na paulit-ulit kong nakikita. Ang mga pakiramdam na ito, ang restlessness, ang loneliness, ang heightened awareness, ang emotional waves, ang strange calling, hindi sila mga palatandaan ng pagkabigo. Hindi sila mga sintomas ng depression o anxiety lang. Hindi sila mga dahilan para mag-alala. Ang mga pakiramdam na ito ay mga palatandaan na ang Diyos ay gumagalaw sa buhay mo. Na siya ay nagsisimula ng isang malaking shift, isang transformation na magbabago hindi lang sa inyong circumstances, kundi sa mismong pagkatao ninyo. Sa Biblia, makikita natin na bawat malaking transformation ay nagsimula sa disturbance. Si Abraham ay nakaramdam nito bago siya umalis sa Ur. Si Moses ay nakaramdam nito bago siya tumakas sa Egypt. Si David ay nakaramdam nito nang pahiran siya ng langis, mahabang panahon bago pa siya maging hari. Si Maria ay nakaramdam nito nang sabihin sa kanya ng anghel na siya ay magdadala ng Mesaya. Kaya kung ngayon ay nakakaramdam ka ng mga bagay na hindi mo maipaliwanag, kung may mga emotional shifts na nangyayari sa loob mo, kung may mga questions na lumilitaw sa isip mo na dati ay hindi mo naiisip, congratulations! Hindi ka bumabagsak, binabago ka. Ang spiritual transition ay parang tulay sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka magiging. At tulad ng lahat ng tulay, may mga sandaling nakakatakot, may mga sandaling hindi mo nakikita kung saan ka patungo, may mga sandaling gusto mo nang bumalik sa dating lugar, pero ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Sa susunod na mga minuto, pag-uusapan natin ang 5 specific na feelings na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng malaking shift sa buhay mo. Hindi para matakot kayo, kundi para maintindihan ninyo kung ano ang nangyayari at kung paano ninyo ito dapat harapin. Dahil ang totoo, kapag naintindihan ninyo na ang mga pakiramdam na ito ay hindi mga kalaban, kundi mga kasama ninyo sa journey,
magbabago ang lahat, magbabago ang perspective ninyo, magbabago ang response ninyo, at sa huli, magbabago ang buong buhay ninyo. Kaya handa na ba kayo? Handa na ba ninyong malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga pakiramdam na ito? Handa na ba ninyong makita ang mga signs na nagpapakita na kayo ay nasa verge ng isang breakthrough na magbabago sa lahat? Tara, simulan natin dahil ang journey na ito, ang journey ng transformation ay isa sa mga pinakamahalagang journey na mararanasan ninyo sa buong buhay ninyo. Ang unang feeling na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng shift sa buhay mo ay ang hindi mapaliwanag na pagkabalisa. Ito yung pakiramdam na parang may kulang, parang may mali, pero hindi mo matukoy kung ano. Isipin mo tong senaryo. Nasa coffee shop ka kasama ang mga kaibigan mo, yung mga taong kasama mo na simula pa nung college. Tumatawa kayo, nagchichismisan tungkol sa mga artista, pinag-uusapan yung mga plano para sa weekend. Pero habang nakikinig ka sa kanila, may boses sa loob mo na nagsasabing, bakit parang wala akong nararamdaman dito? Hindi mo naman ayaw sa mga kaibigan mo, pero parang may disconnect na nangyayari. O kaya naman, nasa trabaho ka, ginagawa mo yung mga task na ginagawa mo na ilang taon na. Magaling ka doon, efficient ka, nakakakuha ka ng good performance ratings, pero paggising mo sa umaga, parang may heaviness sa dibdib mo. Hindi mo alam kung bakit, pero parang may parte sa'yo na nagsasabing, hindi ito yung dapat mong ginagawa. May mga OFW na nakakausap ko na nagsasabi sa akin, ate, matagal na ako dito sa abroad, okay naman yung trabaho ko, malaki yung sahod, nakakapagpadala ako sa pamilya, pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang hindi pa rin ako satisfied? At nakikita ko sa mata nila yung confusion, yung frustration na hindi nila maintindihan kung bakit ganoon yung nararamdaman nila. Ito yung tinatawag nating divine dissatisfaction. Hindi ito ordinary na boredom o pagod lang. Ito ay isang spiritual restlessness na ginagamit ng Diyos para gisingin tayo sa mga bagay na mas mataas pa sa current situation natin. Sa Biblia nakita natin ito kay Jose. Comfortable siya sa bahay ni Potiphar, trusted siya, may position siya. Pero ang Diyos ay may mas malaking plano para sa kanya. Kaya dumating yung mga circumstances na nag-disturb sa comfortable life niya. Dahil kung hindi siya magiging ready para sa calling niya na maging second in command sa Egypt. Ganon din si David. Masaya siya sa pagiging shepherd. Peaceful yung life niya sa bundok kasama yung mga tupa. Pero nang pahiran siya ng langis ni Samuel, nagsimula na yung divine restlessness. Hindi na siya pwedeng maging content lang sa pagiging shepherd dahil may crown na naghihintay sa kanya. Kaya kung ngayon ay nakakaramdam ka ng ganitong restlessness, huwag mong isuppress. Huwag mong subukang inumb yan sa pamamagitan ng mga distractions, social media, shopping, partying, o kahit sa pagkain. Dahil ang restlessness na yan ay isang gift from heaven. Ito yung paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na, anak, may mas malaki pa akong plano para sa iyo. Isipin mo yung caterpillar, comfortable siya sa pagiging uod, nakakakain siya, nakakalakad siya sa mga dahon. Pero may punto sa buhay niya na biglang nagiging restless siya. Hindi na siya comfortable sa sarili niyang balat. At yung restlessness, na yan ang nagtutulak sa kanya na gumawa ng cocoon na dumaan sa transformation para magiging butterfly. Ganon din tayo. Yung mga bagay na dati ay nagbibigay sa atin ng satisfaction. Yung trabaho, yung relationships, yung mga hobbies, biglang parang hindi na sapat. Hindi dahil masama yung mga yun, pero dahil ang Diyos ay nag-e-expand ng capacity ng puso natin para sa mga bagay na mas malaki. Kaya ang tanong ay hindi, paano ko matatanggal tong restlessness na to? Ang tamang tanong ay, ano ang sinasabi sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng restlessness na to? Una, makinig sa sarili mo, mag-set ng quiet time, walang phone, walang distractions. Tanungin ng Diyos,
Lord, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Minsan kasi sobrang busy natin sa buhay na hindi natin naririnig yung voice ng Diyos na nagsasalita sa atin. Pangalawa, mag-journal. Isulat mo yung mga nararamdaman mo, yung mga tanong na pumapasok sa isip mo. Minsan, kapag naisulat natin yung mga thoughts natin, mas nagiging clear yung direction na gusto ng Diyos para sa atin. Pangatlo, huwag matakot na mag-explore. Kung may mga dreams ka na hindi mo pa na-pursue, kung may mga talents ka na hindi mo pa na-develop, kung may mga opportunities na dumadating sa'yo na dati ay hindi mo pinag-isipan, baka yan na yung mga doors na binubuksan ng Diyos para sa'yo. At tandaan mo, yung restlessness na yan ay temporary lang. Hindi yan forever. Ito ay isang season ng preparation, isang season ng awakening. Parang yung mga seeds sa lupa, hindi comfortable yung pakiramdam nila habang tumutubo, pero yung discomfort na yan ang nagdadala sa kanila sa breakthrough. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon na nakakaramdam ng ganitong divine dissatisfaction, pakinggan mo ako. Hindi ka nawawala, hindi ka nagkakaproblema. Ang nangyayari sa iyo ay isang sacred process. Ang Diyos ay gumagalaw sa buhay mo at yung restlessness na yan ay proof na may something bigger na paparating. Hindi ka dapat magsettle sa mediocre kung ang Diyos ay nag-design sa iyo para sa extraordinary. Hindi ka dapat magstay sa small kung ang calling mo ay para sa great. At yung restlessness na nararamdaman mo ngayon ay ang unang step patungo sa life na talagang para sa iyo, yung life na aligned sa purpose mo, yung life na magbibigay sa iyo ng true fulfillment, yung life na magdadala ng glory sa Diyos at blessing sa mga tao sa paligid mo. Kaya instead na mag-worry sa restlessness na yan, mag-thank ka. Dahil yan ay sign na ang Diyos ay hindi ka iniwan sa kung nasaan ka ngayon. Siya ay nag-prepare ng something better, something greater, something na mas aligned sa kung sino ka talaga at sa kung ano ang purpose mo sa mundo. Ang pangalawang feeling na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng shift sa buhay mo ay ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng marami. Ito yung pakiramdam na kahit surrounded ka ng mga tao, parang nasa island ka pa rin. Nangyari na ba sa iyo to? Nasa family reunion ka, kumpleto ang lahat, mga tito, tita, pinsan, lola, lolo. Masaya ang lahat, may karaoke, may videoke, may mga batang tumatakbo sa paligid. Pero ikaw, nakaupo ka lang sa sulok, nakangiti, pero deep inside, parang outsider ka. Hindi mo alam kung bakit, pero parang hindi ka belong sa scene na yon. Or kaya naman, nasa office ka kasama yung mga workmates mo. Nag-lunch kayo together, nag-usap kayo tungkol sa mga latest na chismis, nag-share kayo ng mga memes. Pero habang nakikinig ka sa kanila, may parte sa iyo na nagsasabing, bakit parang hindi ko na sila ma-relate? Hindi mo naman ayaw sa kanila, pero parang may invisible wall na nagiging barrier sa pagitan ninyo. May mga estudyante na nagsasabi sa akin, ate, nasa barkada pa rin ako, pero parang iba na yung interests ko. Sila, puro party pa rin, puro gala, puro walang kwentang usapan. Pero ako gusto ko na ng mas meaningful na conversations. Gusto ko na mag-explore ng mga bagay na mas malalim. At nakikita ko sa kanila yung loneliness na dulot ng pagiging different sa mga taong matagal na nilang kasama. Ito ang tinatawag nating divine isolation. Hindi ito rejection mula sa mga tao. Hindi ito dahil may problema ka sa pakikipag-socialize. Ito ay isang intentional na separation na ginagawa ng Diyos para i-prepare ka para sa susunod na level ng buhay mo. Tingnan natin si Elias sa Biblia. After ng malaking victory niya sa Mount Carmel, saan niya na-defeat yung mga prophets ni Baal, akala mo mag-celebrate siya kasama ng mga Israelites. Pero hindi. Dinala siya ng Diyos sa wilderness, mag-isa, para sa one-on-one na conversation. Doon niya narinig yung still small voice ng Diyos na nagre-direct sa kanya para sa susunod na mission niya. Ganon din si Jesus.
Sa gitna ng ministry niya, kahit maraming followers, kahit maraming disciples, may mga moments na nag-withdraw siya para mag-pray mag-isa. Hindi dahil ayaw niya sa mga tao, pero dahil kailangan niya ng solitude para ma-maintain yung connection niya sa Father at para ma-prepare para sa mga susunod na steps. Kaya kung ngayon ay nakakaramdam ka ng isolation, kahit surrounded ka ng mga tao, huwag mong i-interpret yan as rejection. I-interpret mo yan as redirection. Ang Diyos ay nagsiseparate sa'yo mula sa mga influences na hindi align sa direction na gusto niya para sa'yo. Minsan kasi, para tayo makapag-grow, kailangan natin ma-disconnect muna sa mga environment na nagkikip sa atin sa old version natin. Parang yung mga eagle. Bago sila matutong lumipad ng mataas, kailangan muna nilang umalis sa nest, mag-isa, para ma-develop yung mga wings nila. Yung isolation na nararamdaman mo ngayon ay hindi punishment. Ito ay preparation. Ang Diyos ay nag-create ng sacred space sa paligid mo para ma-focus ka sa relationship ninyo, para marinig mo yung voice niya ng mas malinaw, para ma-develop mo yung mga gifts at talents na kailangan mo sa susunod na season ng buhay mo. Isipin mo yung mga successful na tao na kilala mo. Lahat sila may point sa buhay nila na naging loner sila. Yung mga entrepreneurs, nag-start sila mag-isa sa garage nila. Yung mga artists, nag-practice sila mag-isa sa kwarto nila. Yung mga leaders, nag-develop sila ng vision nila sa solitude. Dahil sa solitude, natutuhan nilang makinig sa sarili nila, natutuhan nilang mag-trust sa instincts nila, natutuhan nilang mag-depend sa Diyos. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon na nakakaramdam ng loneliness sa gitna ng crowd, pakinggan mo ako. Yung isolation na yan ay hindi sign na abandoned ka. Yan ay sign na chosen ka. Ang Diyos ay nag-set aside sa'yo para sa special preparation. Una, embrace mo yung solitude. Huwag mong subukang i-feel yung loneliness na yan ng mga distractions. Instead, gamitin mo yung time na yan para mag-connect sa Diyos. Mag-pray, mag-read ng Bible, mag-worship. Makikita mo na yung presence ng Diyos ay mas than enough para sa lahat ng emotional needs mo. Pangalawa, gamitin mo yung time na yan para sa self-development. Mag-aral ng mga bagong skills, mag-read ng mga books na makakatulong sa growth mo, mag-explore ng mga interests na matagal mo nang gustong subukan. Yung isolation na yan ay perfect opportunity para mag-invest sa sarili mo. Pangatlo, mag-journal tungkol sa mga visions at dreams na pumapasok sa isip mo. Minsan kasi, sa gitna ng noise ng mundo, hindi natin naririnig yung mga whispers ng Diyos tungkol sa future natin. Pero sa solitude, mas nagiging clear yung mga revelations na yan. At tandaan mo, yung isolation na yan ay temporary lang. Hindi yan forever. Parang si Joseph sa prison, si Moses sa desert, si David sa cave. Lahat sila dumaan sa season ng isolation. Pero after nun, lumabas sila na mas prepared, mas mature, mas equipped para sa calling nila. Ang nangyayari sa iyo ngayon ay parang yung mga athletes na nagte-training camp. Ini-isolate sila mula sa normal na environment nila para ma-focus sila sa preparation nila para sa competition. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Ini-isolate ka niya para ma-prepare ka para sa arena na papasukan mo. Kaya sa mga moments na feeling mo ay mag-isa ka, remember this, hindi ka mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo. At yung season na to ng solitude ay hindi punishment. Ito ay privilege. Privilege na maging intimate sa Diyos. Privilege na ma-develop ang character mo. Privilege na ma-prepare para sa extraordinary na calling na naghihintay sa iyo. Yung mga taong magmamatter sa future mo. Yung mga taong aligned sa purpose mo, yung mga taong magiging part ng destiny mo, sila ay darating sa tamang time. Pero ngayon, ang focus mo ay sa relationship mo sa Diyos at sa development ng sarili mo. Dahil ang totoo, kapag tapos na tong season ng preparation, kapag ready ka na para sa susunod na level,
hindi ka na mag-iisa. Makakasama mo yung mga taong may same vision sa'yo, yung mga taong magsusupport sa calling mo, yung mga taong magiging partners mo sa mission na ibibigay ng Diyos sa'yo. Kaya ngayon, instead na mag-worry sa loneliness na yan, mag-celebrate ka. Dahil yan ay sign na ang Diyos ay nag-invest ng special attention sa'yo. Siya ay nag-create ng exclusive time para sa'yo, para ma-shape ka, para ma-mold ka, para ma-prepare ka para sa something great na paparating. Ang pangatlong feeling na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng shift sa buhay mo ay ang mataas na kamalayan sa sarili. Ito yung pakiramdam na parang nakikita mo na lahat ng mali mo, lahat ng shortcomings mo, lahat ng areas sa buhay mo na kailangan pa ng improvement. Nangyari na ba sa iyo to? Pagising mo sa umaga, habang nag-brush ka ng teeth, biglang may mga thoughts na pumapasok sa isip mo tungkol sa mga ginawa mo kahapon. Yung mga salitang sinabi mo sa kapatid mo na medyo harsh, yung pagsinungaling mo sa boss mo tungkol sa deadline, yung pagka-impatient mo sa traffic. Dati, hindi mo naman masyadong pinag-iisipan yung mga yan, pero ngayon parang may spotlight na nakafocus sa lahat ng imperfections mo. O kaya naman, nasa church ka, nag-worship, tapos biglang may conviction na bumabagsak sa puso mo. Hindi yung condemning na feeling, pero yung gentle na pagsasabi ng Holy Spirit na, anak, may mga bagay pa tayong kailangan ayusin. At instead na mag-feel good ka after ng service, parang may homework ka na binigay ng Diyos. May mga tao na nagsasabi sa akin, ate, bakit parang lahat ng mali ko nakikita ko na ngayon? Dati, okay lang sa akin yung mga white lies ko, yung mga small compromises ko, yung mga attitudes ko na hindi maganda. Pero ngayon, parang hindi ko na kaya. Parang may boses sa loob ko na nagsasabing hindi tama yan. Ito ang tinatawag nating divine conviction. Hindi ito condemnation na galing sa demonyo para i-discourage ka. Ito ay loving correction ng Diyos para i-refine ka, para i-purify ka, para i-prepare ka para sa higher level ng calling na ibibigay niya sa iyo. Sa Biblia, nakita natin ito kay Isaiah. Nang makita niya ang vision ng Diyos sa throne, ang unang reaction niya ay, "Woe is me, I am undone. I am a man of unclean lips." Hindi dahil sinisigawan siya ng Diyos, pero dahil sa presence ng holiness ng Diyos, nakita niya ang mga impurities sa sarili niya. At after ng conviction na yon, dun siya na-cleanse, dun siya na-commission para sa prophetic ministry niya. Ganun din si Peter. Nang makita niya yung miraculous catch of fish, ang sinabi niya kay Jesus ay, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Nakita niya yung gap sa pagitan ng holiness ni Jesus at ng sarili niyang condition. Pero yung conviction na yon ang naging foundation ng transformation niya from fisherman to fisher of men. Kaya kung ngayon ay nakakaramdam ka ng heightened awareness sa mga areas ng buhay mo na kailangan pa ng improvement, congratulations. Hindi na yon sign na disappointed ang Diyos sa iyo. Yan ay sign na siya ay nag-i-invest sa spiritual growth mo. Isipin mo yung gold sa furnace. Hindi ginagawa ng goldsmith yon para saktan yung gold. Ginagawa niya yon para ma-remove yung mga impurities, para ma-refine, para maging mas pure, mas valuable, mas beautiful. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Yung conviction na nararamdaman natin ay part ng refining process. Pero importante na ma-distinguish natin ang conviction mula sa condemnation. Ang condemnation ay nagsasabi, ikaw ay walang kwenta, ikaw ay hopeless, hindi ka na pwedeng mabago. Pero ang conviction ay nagsasabi, may specific na area sa buhay mo na kailangan nating ayusin, pero mahal kita at tutulong ako sa iyo para ma-overcome mo yan. Ang conviction ay may hope, may direction, may solution. Ang condemnation ay puro negative, puro despair, walang way out. Kaya kung yung nararamdaman mo ngayon ay may kasamang peace na pwede mo itong ma-overcome, na may grace na available para sa iyo, yan ay conviction ng Holy Spirit. Kaya paano mo dapat i-respond yung conviction na to? Una, mag-thank ka sa Diyos. Sabihin mo,
Lord, salamat na hindi mo ako iniwan sa kung nasaan ako. Salamat na ginagawa mo akong better person dahil ang conviction ay gift ng Diyos para sa spiritual growth natin. Pangalawa, maging specific sa confession mo. Huwag yung generic na Lord, forgive me for my sins. Sabihin mo yung specific na mga bagay na ginawa mo na alam mong mali. Lord, sorry sa pagsinungaling ko. Sorry sa pagiging impatient ko. Sorry sa pride ko. Ang specific confession ay nagdudulot ng specific healing. Pangatlo, gumawa ng concrete steps para sa change. Kung ang conviction mo ay tungkol sa anger, mag-enroll ka sa anger management. Kung tungkol sa lying, mag-practice ng honesty sa small things. Kung tungkol sa pride, mag-practice ng humility sa daily interactions mo. Ang conviction na walang action ay nagiging guilt lang. Pang-apat, hanapin mo yung accountability. Mag-find ng trusted friend o mentor na pwede mong i-share yung struggles mo at pwedeng mag-remind sa'yo kapag nakikita nilang bumabalik ka sa old patterns mo. Ang growth ay mas mabilis kapag may kasama ka sa journey. At tandaan mo, yung conviction na yan ay hindi one-time event. Ito ay ongoing process. Habang lumalaki tayo spiritually, mas nagiging sensitive tayo sa voice ng Holy Spirit. Mas nakikita natin yung mga areas na kailangan pa nating i-improve. Hindi yan sign na hindi tayo nag-grow. Yan ay sign na patuloy tayong nag-grow. Parang yung mga professional athletes. Mas nagiging expert sila, mas nakikita nila yung mga small mistakes nila na dati ay hindi nila napapansin. Ganon din sa spiritual life. Mas nagiging mature tayo, mas nagiging aware tayo sa mga areas na kailangan pa nating i-work on. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon na nakakaramdam ng heightened conviction, pakinggan mo ako. Yung awareness na yan sa mga imperfections mo ay hindi curse. Ito ay blessing. Ito ay sign na ang Diyos ay nag-trust sa'yo na kaya mo yung growth na kailangan mo. Siya ay nag-invest sa character development mo dahil may malaking responsibility na ihahanda niya para sa'yo. Hindi ka pwedeng magstay sa same level ng character kung ang calling mo ay para sa higher level ng leadership. Hindi ka pwedeng magstay sa same level ng integrity kung ang responsibility mo ay para sa bigger sphere of influence. Kaya ang Diyos ay nag-start na ng preparation mo ngayon pa lang. Yung conviction na nararamdaman mo ngayon ay hindi para i-discourage ka. Ito ay para i-equip ka, para ma-prepare ka, para maging worthy ka ng blessings na ihahanda ng Diyos para sa'yo. Dahil ang totoo, ang mga taong hindi dumaan sa refining process ay hindi kaya yung pressure ng success, hindi kaya yung responsibility ng leadership, hindi kaya yung influence na kasamang blessings. Kaya ngayon, embrace mo yung conviction na yan. Makipag-cooperate ka sa Holy Spirit sa process na yan dahil sa other side ng conviction ay character, sa other side ng refining ay purity, sa other side ng correction ay promotion. At ang version mo na lalabas sa process na yan ay hindi mo na makikilala. Mas strong, mas wise, mas compassionate, mas equipped para sa extraordinary na calling na naghihintay sa'yo. Ang pang-apat na feeling na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng shift sa buhay mo ay ang mga alon ng emosyon. Ito yung pakiramdam na minsan masaya ka ng sobra, minsan malungkot ka ng walang dahilan, minsan excited ka, minsan anxious ka, lahat yan sa loob lang ng isang araw. Nangyari na ba sa'yo to? Umaga, paggising mo, feeling mo champion ka, may energy ka, optimistic ka, parang kaya mo lahat. Tapos tanghali, biglang bumaba yung mood mo. Walang nangyaring masama, walang nag-trigger, pero parang may cloud na dumating sa emotions mo. Tapos gabi, okay ka na ulit, pero confused ka kung bakit ganun yung naging flow ng araw mo. O kaya naman, nasa meeting ka sa office, tapos biglang may overwhelming na feeling ng gratitude na dumadating sa'yo. Hindi mo alam kung bakit,
Pero biglang nagte-tear up ka sa gitna ng presentation, tapos after ng meeting, normal ka na ulit, pero natatawa ka sa sarili mo kasi hindi mo ma-explain kung ano yung nangyari. May mga tao na nagsasabi sa akin, "Ate, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Dati stable yung emotions ko, predictable ako. Pero ngayon, parang roller coaster yung nararamdaman ko. Minsan sobrang peaceful, minsan sobrang restless, minsan sobrang hopeful, minsan sobrang overwhelmed. Baliw na ba ako? Hindi ka baliw. Ang nangyayari sa iyo ay tinatawag nating emotional recalibration. Ang Diyos ay nag-a-adjust ng emotional capacity mo para ma-prepare ka para sa mas mataas na level ng spiritual sensitivity at emotional intelligence na kailangan mo sa susunod na season ng buhay mo. Isipin mo yung radio. Kapag nag-a-adjust ka ng frequency para makakuha ng mas clear na signal, may mga moments na may static, may mga moments na may interference. Pero yung process na yan ay necessary para makakuha ng better reception. Ganon din ang nangyayari sa emotional frequency mo ngayon. Sa Biblia, nakita natin ito kay David. Basahin mo yung mga Psalms niya, makikita mo yung emotional roller coaster na dinaan niya. Sa Psalm 23, sobrang peaceful niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pero sa Psalm 13, sobrang anguish niya, "How long, O Lord, will you forget me forever?" Sa Psalm 30, nag-celebrate siya. Pero sa Psalm 42, sobrang longing niya. Hindi dahil bipolar si David, pero dahil dumaan siya sa season ng emotional expansion. Ganon din si Elias. After ng victory niya sa Mount Carmel, sobrang high niya, feeling niya, kaya niya lahat. Pero pagdating niya sa wilderness, biglang naging depressed siya, gusto niya na mamatay. Hindi dahil may mental health issue si Elias, pero dahil ang Diyos ay nag-a-adjust ng emotional range niya para ma-prepare siya para sa deeper level ng ministry. Kaya kung ngayon ay nakakaramdam ka ng emotional waves na hindi mo ma-explain, huwag kang mag-worry. Ito ay sign na ang Diyos ay nag-e-expand ng emotional capacity mo. Siya ay nagpiprepare sa iyo para sa mas mataas na level ng empathy, compassion at spiritual discernment. Tingnan mo yung mga great leaders na kilala mo. Lahat sila may emotional depth. Hindi sila flat, hindi sila one-dimensional. Nakaka-feel sila ng deep joy, pero nakaka-feel din sila ng deep concern. Nakaka-celebrate sila ng victories, pero nakaka-grieve din sila sa mga injustices. Yung emotional range na yan ang nagbibigay sa kanila ng ability na makonect sa iba't ibang types ng tao at situations. Pero importante na matutuhan natin kung paano i-manage yung emotional waves na to. Una, huwag mong isuppress yung emotions mo. Kung masaya ka, mag-celebrate. Kung malungkot ka, allow yourself na mag-grieve. Ang emotions ay hindi masama. Sila ay gifts mula sa Diyos para ma-experience natin yung fullness ng life. Pangalawa, mag-anchor ka sa word ng Diyos. Kahit nag-change yung feelings mo, yung truth ng Diyos ay hindi nag-change. Kahit emotional ka, yung love ng Diyos para sa iyo ay constant. Kahit confused ka, yung plans ng Diyos para sa iyo ay good. Kaya sa gitna ng emotional waves, bumalik ka sa mga promises ng Diyos. Pangatlo, mag-journal ng emotions mo. Isulat mo kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung possible na reasons. Minsan, makikita mo na may pattern na yung emotional highs mo ay coincide sa mga spiritual breakthroughs mo at yung emotional lows mo ay coincide sa mga seasons ng preparation. Pang-apat, mag-find ng healthy outlets para sa emotions mo. Kung masaya ka, mag-worship, mag-dance, mag-sing. Kung malungkot ka, mag-pray, mag-cry sa presence ng Diyos, mag-listen ng worship songs. Kung anxious ka, mag-exercise, mag-walk sa nature, mag-meditate sa word. Huwag mong i-bottle up yung emotions mo. I-channel mo sila sa mga productive na activities. At tandaan mo, yung emotional intensity na nararamdaman mo ngayon ay hindi forever. Parang yung mga waves sa dagat. May high tide, may low tide. Pero eventually, magsisettle din yan sa normal level.
Pero yung normal level mo after ng season na to ay mas mataas na sa dating normal mo. Parang yung mga musicians na nag-a-adjust ng instruments nila. May mga moments na off-key yung tunog habang nag-a-adjust. Pero after ng process na yan, mas maganda na yung sound, mas rich, mas full. Ganon din ang nangyayari sa emotional instrument mo ngayon. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon na nakakaramdam ng emotional waves, pakinggan mo ako. Yung instability na nararamdaman mo ngayon ay hindi sign ng weakness. Ito ay sign ng expansion. Ang Diyos ay nag-e-enlarge ng emotional territory mo para ma-prepare ka para sa bigger sphere of influence. Hindi ka pwedeng maging effective na leader kung limited lang yung emotional range mo. Hindi ka pwedeng maging compassionate na counselor kung hindi mo na-experience yung depth ng emotions. Hindi ka pwedeng maging powerful na intercessor kung hindi mo alam yung feeling ng burden para sa iba. Kaya yung emotional waves na nararamdaman mo ngayon ay hindi distraction sa calling mo. Ito ay preparation para sa calling mo. Ang Diyos ay nagtitrain sa'yo para maging emotionally intelligent, para maging sensitive sa needs ng iba, para maging effective sa ministry na ibibigay niya sa'yo. At sa susunod na mga buwan, makikita mo na mas nagiging stable ka na. Pero stable ka na sa mas mataas na level. Mas nagiging peaceful ka na, pero may depth na yung peace mo. Mas nagiging joyful ka na, pero may substance na yung joy mo. Mas nagiging compassionate ka na, pero may wisdom na yung compassion mo. Kaya ngayon, instead na mag-worry sa emotional roller coaster na yan, mag-trust ka sa process. Makipag-cooperate ka sa Diyos sa emotional recalibration na ginagawa niya sa'yo. Dahil sa other side ng emotional waves ay emotional maturity. Sa other side ng confusion ay clarity. Sa other side ng instability ay unshakable foundation na hindi na matatinag kahit anong storms pa ang dumating sa buhay mo. Ang panlimang feeling na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng shift sa buhay mo ay ang tawag sa mas mataas na layunin. Ito yung pakiramdam na may mas malaki pang plano ang Diyos para sa iyo, na hindi ka ginawa para sa ordinary lang, na may specific na mission ka sa mundo na to. Nangyari na ba sa iyo to? Nakaupo ka sa bus, pauwi galing trabaho, nakatingin sa bintana, tapos biglang may thought na pumapasok sa isip mo, may mas malaki pa akong dapat ginagawa sa buhay. Hindi mo alam kung ano exactly, pero may conviction sa loob mo na yung current situation mo ay hindi pa yung final destination mo. O kaya naman, nanonood ka ng news, nakikita mo yung mga problema sa society, poverty, corruption, broken families. Tapos may burning sensation sa dibdib mo na nagsasabing, dapat may ginagawa ako para dito. Hindi mo pa alam kung paano, hindi mo pa alam kung saan mag-start. Pero may fire sa loob mo na hindi mo ma-ignore. May mga tao na nagsasabi sa akin, ate, comfortable naman yung buhay ko ngayon. May stable na trabaho, may savings, may family. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang may boses sa loob ko na nagsasabing hindi pa to yun? Parang may mas malaking purpose na naghihintay sa akin pero hindi ko alam kung ano. Ito ang tinatawag nating divine calling. Hindi ito ambition lang o personal na dreams. Ito ay specific na assignment na binigay ng Diyos sa buhay mo. Isang mission na unique sa'yo, na aligned sa mga gifts mo, na mag-a-address sa specific na need sa mundo. Sa kultura nating mga Pilipino, may concept tayo ng bayanihan, yung spirit na lahat tayo ay may role sa community na walang taong walang contribution. Ganon din sa kingdom ng Diyos. Lahat tayo ay may specific na calling, may specific na purpose na hindi pwedeng gawin ng iba. Ikaw lang ang pwedeng mag-fulfill ng calling mo. Sa Biblia, nakita natin ito kay Moses. Comfortable siya sa Egypt, may position siya, may privilege siya. Pero nang makita niya yung burning bush, narinig niya yung voice ng Diyos na nagsasabing, I have seen the oppression of my people in Egypt, and I am sending you to deliver them.
Hindi niya hiningi yung calling na yon, pero nandoon na yung fire sa loob niya para sa liberation ng mga Israelites. Ganun din si Nehemiah. Comfortable siya sa Persia, may magandang trabaho siya bilang cupbearer ng king. Pero nang marinig niya yung condition ng Jerusalem, hindi niya ma-ignore yung burden sa puso niya. Naging restless siya, naging emotional siya, hanggang sa nag-decide siyang mag-leave ng comfortable life niya para mag-rebuild ng walls ng Jerusalem. Kaya kung ngayon ay nakakaramdam ka ng strange calling, ng unusual burden para sa specific na cause o group ng tao, yan ay hindi coincidence. Yan ay divine download mula sa heaven. Ang Diyos ay nagpiplant ng seed ng calling mo sa puso mo at ngayon nagsisimula na siyang mag-germinate. Pero importante na ma-distinguish natin ang true calling mula sa false calling. Ang true calling ay may mga characteristics na to. Una, aligned siya sa word ng Diyos. Hindi ka tatawagin ng Diyos sa something na against sa principles niya. Pangalawa, may confirmation siya mula sa spiritual authority sa buhay mo. Pastors, mentors, mature believers na nakakakilala sa iyo. Noong pangatlo, may provision siya. Kapag totoong calling ng Diyos, magbibigay siya ng resources, opportunities at connections na kailangan mo. Pang-apat, may peace siya sa loob mo. Kahit challenging yung calling, may deep peace ka na to yung dapat mong ginagawa. At panlima, may fruit siya. Kapag sinunod mo yung calling mo, makikita mo yung positive impact niya sa buhay ng iba. Kaya paano mo ma-confirm kung yung calling na nararamdaman mo ay totoo? Una, mag-pray ng mabuti. Mag-fast kung kailangan. Tanungin ang Diyos ng specific, Lord, ikaw ba talaga yung nagsasalita sa akin? Ikaw ba talaga yung nagbibigay ng burden na to sa puso ko? Pangalawa, mag-seek ng counsel mula sa mga spiritual mentors mo. Share mo sa kanila yung nararamdaman mo, tanungin mo yung perspective nila. Minsan, nakikita nila yung mga gifts at potential sa atin na hindi natin nakikita sa sarili natin. Pangatlo, mag-start sa small. Kung ang calling mo ay para sa education, mag-volunteer ka muna sa Sunday school. Kung para sa business, mag-start ka muna ng small enterprise. Kung para sa media, mag-create ka muna ng content sa social media. Ang Diyos ay nagbibigay ng small opportunities para matest natin kung ready tayo sa bigger responsibilities. Pang-apat, mag-develop ng skills mo. Kung ang calling mo ay para sa leadership, mag-enroll ka sa leadership courses. Kung para sa counseling, mag-study ka ng psychology. Kung para sa ministry, mag-study ka ng theology. Ang calling ay hindi excuse para hindi mag-prepare. Ang calling ay responsibility na mag-excel sa field na yon. At tandaan mo, yung calling mo ay hindi necessarily ay full-time ministry. Pwedeng businessman ka na may heart para sa poor. Pwedeng teacher ka na may passion para sa character development ng students. Pwedeng doctor ka na may calling para sa medical missions. Pwedeng OFW ka na may burden para sa spiritual welfare ng mga kapwa mo OFW. Ang importante ay, yung work mo ay hindi just for salary, hindi just for career advancement. Yung work mo ay platform para sa ministry mo, avenue para ma-fulfill mo yung purpose mo, vehicle para ma-bless mo yung mga tao sa paligid mo. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon na nakakaramdam ng calling sa mas mataas na layunin, pakinggan mo ako. Yung fire na nararamdaman mo sa loob mo ay hindi imagination lang. Yan ay divine spark na inilagay ng Diyos sa spirit mo. Yan ay preview ng destiny mo, glimpse ng future mo, foretaste ng impact na gagawin mo sa mundo. Hindi ka accidentally na nandito sa earth. Hindi ka randomly na binigyan ng specific na gifts at talents. Hindi ka coincidentally na na-expose sa specific na problems at needs. Lahat ng yan ay part ng preparation mo para sa calling mo. Yung mga experiences mo, yung mga struggles mo, yung mga victories mo, yung mga lessons mo, lahat ng yan ay ingredients ng testimony mo, tools ng ministry mo, foundation ng authority mo sa field na tatawagin ka ng Diyos. Kaya ngayon, huwag mong i-ignore yung calling na nararamdaman mo.
Huwag mong i-postpone dahil sa fear o dahil sa feeling na hindi ka pa ready. Ang totoo, hindi tayo kailanman maging fully ready. Ang importante ay willing tayo na mag-start, willing tayo na mag-learn, willing tayo na mag-grow sa process. Remember si Mary nang sinabi sa kanya ng angel na siya ay magdadala ng Messiah. Hindi niya sinabi, hindi pa ako ready. Ang sinabi niya ay, be it unto me according to your word. Ganon din dapat ang response natin sa calling ng Diyos. Hindi pa ako ready, kundi Lord, gawin mo sa akin ayon sa kalooban mo. Dahil ang totoo, yung calling mo ay hindi just para sa iyo. Yan ay para sa mga taong magbe-benefit sa ministry mo, sa mga taong mai-impact ng work mo, sa mga taong mai-inspire ng testimony mo. May mga tao na naghihintay sa calling mo na ma-fulfill. May mga buhay na mag-change dahil sa obedience mo sa voice ng Diyos. Kaya yung strange calling na nararamdaman mo ngayon ay hindi burden. Ito ay privilege. Privilege na maging partner ng Diyos sa transformation ng mundo. Privilege na maging instrument ng blessing sa buhay ng iba. Privilege na maging part ng eternal plan ng Diyos para sa humanity. At sa susunod na mga buwan at taon, makikita mo kung paano mag-unfold yung calling mo. Makikita mo kung paano magbubukas yung mga doors, kung paano magkakaroon ng opportunities, kung paano mag-a-align yung mga circumstances para sa fulfillment ng purpose mo. Dahil kapag totoong calling ng Diyos, siya mismo ang mag-o-orchestrate ng lahat para ma-accomplish mo yung mission mo sa earth. Kaya mga kapatid, nandito na tayo sa dulo ng journey na to, pero sa totoo lang, ito pa lang ang simula. Ang 5 feelings na pinag-usapan natin ngayon, ang hindi mapaliwanag na pagkabalisa, ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng marami, ang mataas na kamalayan sa sarili, ang mga alon ng emosyon, at ang tawag sa mas mataas na layunin, lahat ng yan ay hindi mga kalaban na dapat ninyong labanan. Lahat ng yan ay mga kasama ninyo sa journey patungo sa extraordinary na buhay na inihanda ng Diyos para sa inyo. Alam ko mahirap. Alam ko na may mga gabi na nagtatanong kayo sa sarili ninyo, ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Kailan ba tumatatapos? Pero pakinggan ninyo ako ng mabuti. Ang mga pakiramdam na yan ay hindi signs na may mali sa inyo. Ang mga pakiramdam na yan ay signs na may tama na nangyayari sa inyo. Isipin ninyo yung caterpillar sa loob ng cocoon. Kung may makakapag-interview sa kanya habang nasa transformation process siya, ano kaya ang sasabihin niya? Siguro sasabihin niya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Confused ako, takot ako, parang nawawala yung dating ako. Pero hindi niya alam na habang nag-struggle siya sa loob ng cocoon, may wings na tumutubo sa kanya. Hindi niya alam na yung discomfort na nararamdaman niya ay process ng pagiging butterfly. Ganon din kayo ngayon. Sa gitna ng confusion ninyo, may wings na tumutubo sa inyo. Sa gitna ng restlessness ninyo, may new identity na nag-form sa inyo. Sa gitna ng emotional waves ninyo, may emotional maturity na nag-develop sa inyo. Sa gitna ng conviction ninyo, may character na nag-build sa inyo. Sa gitna ng calling ninyo, may destiny na nag-unfold sa inyo. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon na nasa gitna ng transformation, sabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi kayo bumabagsak. Binabago kayo. Hindi kayo nawawala. Nagiging ninyo. Hindi kayo nagkakaproblema. Nag-upgrade kayo. Ang Diyos ay hindi nag-content sa kung sino kayo ngayon. Hindi dahil kulang kayo, pero dahil may mas malaki siyang nakikita sa inyo. Hindi dahil disappointed siya sa current version ninyo, pero dahil excited siya sa future version ninyo. Hindi dahil hindi siya satisfied sa kung nasaan kayo, pero dahil may mas mataas na level siyang inihanda para sa inyo. At tandaan ninyo, ang transformation na ginagawa ng Diyos sa inyo ay hindi just para sa inyo. Ito ay para sa mga taong mai-impact ninyo, para sa mga taong mai-inspire ninyo, para sa mga taong mai-influence ninyo. May mga tao na naghihintay sa transformed version ninyo. May mga buhay na mag-change dahil sa breakthrough ninyo.
May mga destinies na mag-shift dahil sa obedience ninyo sa process na to. Kaya kung minsan, feeling ninyo na mahaba yung process, kung minsan feeling ninyo na hindi kayo makakaya, remember this: ang Diyos ay hindi nagmamadali sa transformation ninyo dahil gusto niya na solid yung foundation, gusto niya na lasting yung change, gusto niya na ready kayo sa responsibility na kasamang breakthrough. Parang yung mga buildings na ginagawa ngayon, mas matagal yung construction pero mas matibay yung structure. Mas matagal yung foundation work pero mas mataas yung pwedeng i-build. Ganun din ang ginagawa ng Diyos sa character ninyo ngayon. Mas matagal yung process pero mas solid yung result. At sa mga susunod na buwan, makikita ninyo kung paano mag-make sense yung lahat. Makikita ninyo kung bakit kailangan ninyong dumaan sa restlessness para ma-disconnect kayo sa mga bagay na hindi aligned sa purpose ninyo. Makikita ninyo kung bakit kailangan ninyong dumaan sa isolation para ma-develop ninyo yung intimate relationship ninyo sa Diyos. Makikita ninyo kung bakit kailangan ninyong dumaan sa conviction para ma-purify yung character ninyo. Makikita ninyo kung bakit kailangan ninyong dumaan sa emotional waves para ma-expand yung capacity ninyo. Makikita ninyo kung bakit kailangan ninyong dumaan sa calling para ma-align kayo sa destiny ninyo. Kaya ngayon, habang nasa process pa kayo, gawin ninyo to. Una, mag-trust sa timing ng Diyos. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-delay. Siya ay on time palagi. Pangalawa, makipag-cooperate sa process. Huwag ninyong labanan yung transformation. Embrace ninyo yan, welcome ninyo yan, participate ninyo sa ginagawa ng Diyos sa inyo. Pangatlo, mag-document ng journey ninyo. Mag-journal, mag-take ng pictures, mag-record ng mga lessons na natutuhan ninyo. Dahil yung journey ninyo ngayon ay magiging testimony ninyo bukas. Yung struggles ninyo ngayon ay magiging strength ninyo bukas. Yung confusion ninyo ngayon ay magiging clarity ninyo bukas. At pang-apat, mag-encourage ng mga taong nasa same journey din. Mag-share ng hope, mag-share ng faith, mag-share ng perspective dahil ang transformation ay mas madali kapag may kasama, mas bearable kapag may nag-understand, mas meaningful kapag may nag-celebrate kasama ninyo. Sa mga susunod na taon, kapag naging successful na kayo, kapag na-fulfill na ninyo yung calling ninyo, kapag na-achieve na ninyo yung dreams ninyo, babalikan ninyo tong season na to at sasabihin ninyo, "Salamat Lord na hindi mo ako iniwan sa kung nasaan ako noon. Salamat na ginawa mo akong mas matatag, mas mature, mas ready para sa blessings na ibibigay mo sa akin." Dahil ang totoo, yung version ninyo na lalabas sa transformation na to ay hindi ninyo makikilala. Mas confident, mas compassionate, mas clear sa direksyon, mas connected sa Diyos, mas committed sa purpose. Yung mga bagay na dati ay impossible sa inyo, magiging natural na sa inyo. Yung mga dreams na dati ay malayo sa inyo, magiging reality na sa inyo. Kaya sa mga nakakarinig sa akin ngayon, pakinggan ninyo tong final na message ko. Kayo ay nasa verge ng breakthrough. Kayo ay nasa edge ng miracle. Kayo ay nasa threshold ng destiny ninyo. Yung mga feelings na nararamdaman ninyo ngayon ay hindi signs na may mali. Yan ay signs na may tama na paparating. Hindi kayo accidentally na nandito sa season na to. Hindi kayo randomly na pinili ng Diyos para sa transformation na to. Kayo ay specifically na selected, intentionally na prepared, strategically na positioned para sa moment na to. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, nag-declare ako sa buhay ninyo, ang season ng confusion ay nagtatapos na. Ang season ng clarity ay nagsisimula na. Ang season ng preparation ay naging season ng manifestation na. Ang season ng struggle ay naging season ng strength na. Ang season ng waiting ay naging season ng walking into your destiny na. Mga caterpillars, handa na ba kayong maging butterflies? Mga seeds, handa na ba kayong maging trees? Mga diamonds in the rough, handa na ba kayong mag-shine?
dahil ang Diyos ay tapos na sa preparation ninyo. Ngayon, time na para sa presentation ninyo sa mundo. Time na para ipakita ninyo kung sino talaga kayo, kung ano talaga yung capacity ninyo, kung ano talaga yung calling ninyo. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pagtitiwala sa process. Maraming salamat sa pag-allow sa Diyos na gawin kayo sa image and likeness niya. Ang best ay yet to come. Ang greatest ay yet to happen. Ang breakthrough ay yet to manifest. In Jesus' name, Amen at Amen.